Hello, hello, hello! Good morning guys! Manang Leads here for another video. Ayan, kumusta? At kung ngayon ka lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos. Ayan. So, ang channel ko na to ay tungkol sa annulment, Islam divorce, LDR, at saka yung mga online services na ino-offer ko sa LGD referral services. Ayan. So, let's go guys. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dun sa napanood ko na video about Pinay na pinatay ng karelasyon na Indiano dun sa Kuwait. Napanood nyo na ba yun guys? Yun guys, gusto kong maglabas ng parang sa loobin ko dun. Naghahanap ako ng naghahanap ako ng pwedeng pagtanungan kung ano bang sitwasyon nun ni Kabayan. Kasi tag nito, yun nga, ikukwento ko na yung napanood ko ha, pero syempre incomplete kasi wala akong napagtanungan kung ano talaga yun. Based doon sa video na napanood ko, pinatay siya ni Indiano dahil nalaman niya na may asawa siya dito sa Pinas. So, tignan nyo guys. Yun. Bakit ko ginagawa ng video to? Kasi nga ang ano natin, ang topics, mga topics ko dito is annulment at saka Islam divorce. So, yun guys. Yun ang nakakalungkot na dito sa Pilipinas, wala pang mura na divorce or annulment. So, ang point ko dun is, sinabi ko dun sa kaibigan ko na nasa Kuwait pa. Kasi yung nag-post ng video na repost yun sabi ko, hindi kaya matagal nang hiwalay si Kabayan kaya siya nakipagrelasyon dyan. Kasi ang iniisip ko kaagad is ganito, imposibleng makipagrelasyon si Kabayan doon kung maayos naman yung pamilya niya dito. So, malaki talaga ang paniniwala ko na si Kabayan ay matagal nang hiwalay yan sa asawa. Kaya malakas din ang loob niya makipagrelasyon doon. Nga lang, hindi siya naging transparent doon sa karelasyon niya na Indiano. Kaya nung nalaman ni Indiano, yun, pinatay siya. Oh my God, ang sakit, di ba? Yan yung sinasabi ko na kung meron din naman sana kasi na affordable, gawin naman kasi sana na affordable ng mga, let's say, pangmasa rin naman sana yung presyo ng Islam divorce or annulment dito sa Pilipinas. Baka sakaling makatulong. Kasi, di ba uso-uso na matagal nang hiwalay. Uso dito sa Pilipinas yung matagal nang hiwalay pero hindi naman hiwalay sa papel. Yun ang masakit isipin Kailangan pa bang umabot sa ganyan na, syempre, lalong-lalo na bata pa si Kabayan nakita ko yung video, bata pa Parang nasa 30 plus lang yan Syempre, mag-iisip at mag-iisip pa rin yan na makipagrelasyon pa. Kasi bata pa Pero paano nga naman? Kagaya niyan, nalaman ni Indiano na may asawa siya dito sa Pilipinas. Yun ang sanhi ng ikinamatay niya. Pinatay siya tuloy. Diba? Parang sabi ko, parang unfair naman kasi na kung may wag naman sana nating sabihin na free kasi imposibleng magiging free ang divorce or annulment. Yung affordable ganon. Kung saan naman lang maging affordable ang Islam divorce or annulment dito sa Pilipinas para naman yung mga medyo limited lang din ang budget ay makaka-afford din. Imagine hindi ka pwedeng makipag relasyon or makapag-asawa ulit dahil lang dun sa kapirasong papel na yan. Ang sakit isipin, di ba guys? Diyos ko po. Hindi ko nung napanood ko talaga yung video kasi ang kwento dun, nung nalaman daw ni Indiano na may asawa si Pinay dito, yun, nagpanggap siya na delivery boy. Tapos, syempre, katulong ang magbubukas ng pinto. Nung binuksan na niya yung pinto, yun, pinagsasaksak na siya. Tapos, nung pinagsasaksak na niya si Kabayan, sinaksak din niya yung sarili niya. Diba? Tapos, itinakbo din daw sa ospital, pero dead on arrival si Indiano. So, yun guys,
maswerte sana si kabayan kasi natapat siya sa seryoso. Kasi alam nyo guys, ang mga Indiano, maraming salbahe, pero marami ding matino. Maswerte sana si kabayan kasi seryoso yung natapat sa kanya. Nga lang, dahil lang sa civil status ni kabayan, nangyari yung krimen. Ang sakit isipin. Kaya kayo kabayan na nandyan sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga bata pa, pag-isipan yung mabuti or unahin nyo muna yung legal na kalayaan nyo guys. Hindi nyo pwedeng isipin na hindi na ako mag-aasawa, hindi nyo rin masasabi. Hindi nyo rin masasabi. Tapos iyan pa pala ang mitsa ng kamatayan nyo. Diyos ko po. Dahil lang sa kapirasong papel na yan. Kaya, kung ako sa inyo guys, okay lang naman kahit hindi ka pa legally hiwalay, makipagrelasyon ka, di ba? Basta maging transparent ka dun sa karelasyon mo. Sabihin mo yung totoong sitwasyon mo. Malay mo, tulungan ka pa sa annulment mo or sa divorce mo. Kasi dito sa Pilipinas, naging normal na, immoral kasi ang Pilipinas Immoral. Matapang akong magsabi dahil totoo naman. Pero pag chismis, parang okay lang. Diyos ko po. Pero yung magkaroon ng 1, 2, 3 kabit, accepted. Accepted sa society. Ew. Diba? Diyos ko. Kaya, kung ikaw kabayan, kung ikaw nanonood ngayon sa video ko na to at bata-bata ka pa, pag-isipan mong mabuti yung legal na separation mo, Islam divorce or annulment. Kasi investment din yan. Investment din yan. Malay mo. Kasi ngayon mahirap ma-hire ang married. Kapag single ka na, lalong-lalo na sa Canada, ganun, sa Australia, mas priority nila ang single kaysa sa mga married. Kaya pag-isipan mo yan. Hindi lang sa pag-aasawa ulit nagagamit ang annulment at saka Islam divorce, guys. Maraming gamit yan. At saka sa peace of mind mo na rin. Yun. Kaya investment yan. Hindi yan pagwawaldas lang ng pera. Ngayon, sa mga may karelasyon naman na, kagaya nga ni kabayan, pinatay siya dahil nalaman ni Indiano na may asawa siya. Maging transparent kayo sa mga karelasyon nyo. Sabihin nyo ang totoo, kaagad-agad. Para makita nyo kung tanggap kayo o hindi. Malay nyo, sabi ko nga kanina, malay nyo, tulungan pa kayo sa sa divorce ninyo or sa annulment ninyo. Speaking of divorce, Islam divorce. Kahit Kristiyano ka, pwede, may paraan yan. PM mo ako, orient kita. Yan, kaysa naman ganyan, ang sakit isipin yun, no? Nalaman lang na may asawa dito, pinatay na siya. Tapos nagpakamatay din. Paano na yung mga anak ni kabayan? Sila ang kawawa, sila ang natalo. Grabe. Kaya, Diyos ko. Hindi ko sinasabi to na pag-ipunan or i-invest nyo yung pag-investan ninyo yung annulment or Islam divorce nyo. Hindi dahil yun ang isang trabaho ko Hindi dahil doon. Para sa inyo yun guys. Sa kalayaan nyo, peace of mind nyo. At saka malay nyo. Halimbawa, nasa Middle East country kayo or nasa Asian country kayo. Mas mabilis kayong makapag cross country sa Canada, sa Australia, sa Europe, kung single kayo, promise. Kaya ngayon pa lang, sikapin nyo. Kaysa yung magpadala kayo sa mga pamilya nyo ng pan-Jollibee, kung ano-ano dyan. Nako, mag-ipon kayo. Huwag nyong isipin yung mga ibibigay nyo sa yung mga binibigyan nyo ba. Tinulungan ka nung umalis ka papunta dyan. Real talk, di ba?
Nung nagpo-process ka ng papeles mo papunta sa abroad, sinong kasama mo? Meron ba? Meron ba? May nagsabi ba na, oh ito, 100 pang tricycle mo. Meron bang nagbigay ng ganon? Siguro meron isa, dalawa. Maswerte ka na kung meron ganon. Kasi ako noon, puro utang eh. Utang ko eh. Utang. Iba ang utang sa bigay. Gets? Kaya kung nandyan na kayo sa abroad, ay, o di bali nang sabihan kayong madamot kayo, eh bakit? Nung naghihirap ka na pupunta dyan, may nagboluntaryo ba na nagbigay sa'yo ng ano? Kahit man lang pamasahe, pan-tricycle, ganun? Kasi kung saan-saan pumupunta na opisina, wala, di ba? Doon sa mga meron, maswerte kayo. Kasi ako noon wala eh. Inutang ko lahat eh. Yun. So, yun guys. Iba na yung sinasabi ko. Lumayo na tayo. Pero yun guys, pag-isipan yung lahat yung mga sinabi ko sa video na to. Ang hirap talaga ng nakatali. Ako, mula nung buntis ko yung bunso ko, totally hiwalay na kami. 13 anyos na yan. Autism pa. Na kanino siya ngayon? Na sa akin. Yung mga 3 kapatid niya. Come and go sila kasi doon sila nag-aaral sa ibang town. Nandito ako sa Baguio. 'Di ba? So isip-isip din guys, mga OFW diyan, mahalin niyo yung mga sahod ninyo. Hindi pagiging madamot, yung hindi pagbibigay doon sa mga umuutang, yung mga utang kalimutan 'yan. Bakit wala kang anak? Tapos uuwi ka ng Pilipinas, 1 linggo wala ka ng pera. Diba? Kaya ako nung umuwi ako, hindi ako yung mag-celebrate na yan. Hindi. Anak ko lang pinakain ko sa labas. Maano ako sa pera. Ganyan. Kung may pera ako, unang-una mga anak ko. Tapos sarili ko. Yun lang. O yung nagsasabi dyan, baka may magsabi dyan, paano yung magulang mo? Ibang usapan naman yun. Ibang usapan yun. Pero yung mga friends lang dyan na better think twice. Okay. Bye-bye. Salamat sa panunood. Pero nalulungkot talaga ako para kay kabayan. Bye-bye. Ingat-ingat kayong lahat. Kayong mga OFW. Ramdam na ramdam ko kayo dahil OFW din ako dati. Bye-bye.